Ah, Myla, sigurado ka na bang itutuloy mo na yung pinagbubuntis mo? Bakit ka ba nagtatanong? Nandito na nga tayo sa probinsya ninyo. Nakipagtanan ako sa'yo dahil gusto ko. Ngayon pa ba ako mag-iisip? Magkakaroon na tayo ng anak? Saka kanina ka pa hindi mapakali sa kinauupuan mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Pasensya ka na, Myla. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa magiging reaksyon sa atin ng mga magulang ko. Hindi ko kasi nabanggit sa kanila na darating akong kasama ka. Pati na yung tungkol sa pinagbubuntis mo. Anong gagawin ko? Natatakot akong baka masaktan nila tayo. Magulang mo sila, Don. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila. Saka wala akong nakikitang masama sa ginagawa natin. Maliban na lang sa pagkakamaling nagtanan tayo. Ako naman ang nagdesisyong sumama sa'yo eh. Ano bang kinakatakot mo sa kanila? Basta, nandito na to eh. Hindi na tayo makakabalik sa Maynila. Hintayin na lamang natin sina nanay at tatay. Wala tayong sisihan ha. Pareho nating ginusto to eh. Ewan. Imbis na hindi ako kinakabahan nagsisimula ka na naman. Pakiramdam ko tuloy, may hindi ka pa sinasabi sa akin. Binibigyan mo na naman ako ng isipin. Parang ako pa yata ang matandang mag-isip sa ating dalawa eh. Gusto ko na kasing magpahinga. Kanina pa tayo nakaupo sa matigas na kahoy na to. Wala nang pakiramdam ang bewang ko. Hindi pa ba tayo papasok sa bahay ninyo? Naku, Myla. Hindi ito katulad sa Maynila eh. Kapag naririto ka sa probinsya ng Camarines Sur, hindi pwede yung diretso ka nilang papasok sa bahay nila kahit walang tao. Kailangan dito pa lang sa pinto, magmamano ka muna o magbibigay ng galang sa mga nakatatanda sa'yo bago ka pumasok sa bahay ng may bahay. Pasensya na, hindi ko alam na ganito pa rin pala sa probinsya ninyo. Kaya lang talagang nangangalay na kasi ang likod ko sa kauupo sa bangkong ito eh. Parang gusto ko na talagang mahiga. Halos 10 oras tayong bumiyahe papunta sa inyo. Sumasakit na rin ang tiyan ko. Baka naman meron tayong mahanap na ibang upuan. Yung makakapagpahinga tayo ng maayos. Nagpalinga-linga sa paligid ang may 24 na taong gulang na si Dondon para ihanap ng pwedeng mahihigaan si Myla. Pero balot ng halaman ang paligid at walang lilim na puno na pwede nilang tambayan. Dismayadong napabuntong hininga ng malalim ang lalaki na wala nang nagawa kundi pasandalin ang asawa sa dibdib nito. Masyadong mataas na ang araw at baka sumakit lang ang ulo mo kapag hinayaan kitang mahiga sa ilalim ng mga puno. Nasa gitna ng palayan ng bahay namin, kaya kakailanganin pa natin tumawid sa pilapil ng bukid para makahanap ng punong masisilungan. Pasensya ka na ha, kung hindi ka talaga pwedeng tumuloy sa bahay namin, lalo pat buntis ka. Huwag ka nang mag-alala, hindi naman ako nagagalit eh. Naiintindihan ko. Ako ang dayo sa lugar ninyo. Natural lang na ako ang makikisama at makikibagay sa kung ano ang mga paniniwala ninyo. Saka ang lapad naman ng dibdib mo oh. Ayos na ako dito. Ang mahalaga naman makaidlip ako kahit ilang minuto lang. Pilit na pinapakalma ng may 16 na taong gulang na si Myla ang kabang nararamdaman ni Dondon. Bakas sa mukha ng kanyang asawa ang matinding pag-aalala at hiya para sa kanya. Alam niyang mangyayari yon dahil sa 2 taong pagsasama nila bilang magkasintahan. Marami na itong naikwento tungkol sa mga kaugalian nila sa probinsya ng Bicol. Isang liblib na baryo ang Hibot. Nabihira lang ang taong nakatira. Mabibilang lang din sa daliri ang mga taong makikitang nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay dahil abala ang mga ito sa pag-aasikaso sa bukid. 12 silang magkakapatid at bata pa lang ay natuto na siyang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Mahilig uminom ng alak ang kanyang ama at ang kanya namang ina ay mahilig magsugal. Kadalasan, inaabangan na lamang ng kanyang mga magulang ang araw ng kanyang sahod. Kaya't napagod na siya sa ganung patakaran ng buhay niya para sa kanyang ama at ina. Kaya ang pakikipagtanan niya kay Dondon ang naisip niyang paraan para makaalis sa poder ng kanyang mga magulang. Para sa kanya, isa yung malaking biyaya na nakalaya na siya sa pagpasan ng buhay para alagaan
ang mas nakababata pa niyang mga kapatid. Masama man yun sa paningin ng iba, pero para sa kanya, tama lang ang ginawa niya. Panahon na para sarili naman niya ang isipin niya. Myla, gising na. Nandito na si nanay at tatay. Ha? Alalayan mo kung tumayo. Biglang nawala ng pakiramdam ang tuhod ko dahil sa matagal na pagkakahiga ko. Hindi agad napansin ni Myla ang dalawang matandang nakatayo sa kanilang harapan. Seryoso ang mga ito na nakatingin sa kanya. Diretso ang tingin sa kanyang tiyan. Nang makita niya ang mga magulang ng asawa, ay mabilis niyang kinuha ang mga kamay nito para magbigay ng galang. Nay, mano po. Tay, mano po. Tay, Nay, si Myla po, asawa ko. Diyos ko naman, Dondon. Ang bata-bata niyo pa. Hindi niyo pa kayang humawak ng responsibilidad bilang mag-asawa. Ginulat mo naman kami sa pabigla-bigla mong desisyon. Ilang taon ka na ba, Myla? 16 na taong gulang po. Iyan bang pagsama mo sa anak namin alam ng mga magulang mo? Hindi pa po Ay nako, nag-iisip ba kayo ha? Kita mo na, Dondon. Masyado pang bata si Myla para sa'yo. Bakit naman kayo umabot sa ganito? Ilang buwan na ba ang tiyan mo, ha, Myla? Po? Napaangat ng muka si Myla nang marinig ang sinabi ng ina ni Dondon. Bumakas sa kanyang muka ang pagtataka kung paanong nalaman ni Aling Tina ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Gayong wala pa naman silang sinasabi ni Dondon sa mga ito. Kaya't napatingin siya sa mukha ng kanyang asawa na agad din naman itong nahulaan. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo, Myla. Pareha silang mga albularyo sa baryo namin. Si nanay, nagpapaanak ng buntis. Si tatay naman, ang tagapagbigay ng mga gamot sa kanilang nagiging pasyente. Kaya alam nila kung buntis ba o hindi ang isang babae. Ganun pala. Pasensya na po kung medyo nagulat ako. 1 linggo na lang po 2 buwan na po ang tiyan ko. Kami nagulat sa bigla niyong pagdating ng anak ko. Hindi ko inaasahang uuwi siyang may kasamang buntis na asawa. Kung ako lang ang masusunod ang gusto ko sana bumalik na lamang kayo sa Maynila. Masyadong mahirap ang buhay dito. Mahihirapan lamang kayo. Habang maaga pa binibigyan ka na namin ng pagkakataon, Myla. Magdesisyon ka, baka nabibigla ka lang na sumama sa aming anak. Laging nasa huli ang pagsisisi. Ang pag-aasawa hindi yan mainit na kanin na kapag napaso ka iluluwa mo. Hindi na nakapagsalita si Myla sa mga magulang ng asawa. Lahat ay alam ng mga ito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pagkailang dahil sa uri ng pagkakatitig ng mga ito sa kanya. Lalo na ang malagkit na pagtingin ni Aling Tina sa kanyang tiyan. Para bang tumatagos yun hanggang sa loob ng kanyang sinapupunan. Naramdaman din ni Dondon ang tensyon ni Mila, kaya inakbayan siya nito para pumasok na sa loob ng bahay. Kahit wala pang pahintulot ang mga ito, ramdam na ramdam niya ang takot sa dibdib ni Dondon dahil sa nanginginig nitong braso na nakalapat sa balikat niya. Hindi naman niya masisi ang kanyang asawa, lalo pat simula kanina ay hindi niya man lang nakitang ngumiti ang mga ito habang kinakausap siya. Lakas loob silang pumasok hanggang sa sala ng bahay. Tumigil sila sa tapat ng 4 na bangko na gawa sa kawayan. Inalalayan siyang maupo roon ni Dondon. Sa kanila hinintay na makalapit ang mga magulang ni Dondon. Nagkatinginan pa ang mga ito bago tuluyang humarap sa kanila. Hindi pa rin ako pabor sa relasyon yung dalawa. Lalo ka na, Myla. Minor de edad ka pa. At kapag nagreklamo ang mga magulang mo sa anak ko, paniguradong malaking kahihiyan ito sa pamilya namin. Diretsuhin niyo na po ako, Tay, Nay. Masyadong mapangmata ang mga tao rito. Kapag hindi pa kasal ang isang babae at nabuntis na kaagad ng lalaki, hindi maiiwasang pag-usapan kanila rito.
Papayag kaming magsama kayong dalawa ng anak ko, pero isa lamang ang ipakikiusap ko sa'yo. Ano po yun, Nay? Iwasan mong makipag-usap sa mga tao rito. Hanggat maaari, huwag ka munang lalabas ng bahay. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Sa kalagayan mo ngayon, mahirap nang magtiwala sa iba. Kami lang ng iyong ama ang mapagkakatiwalaan sa lugar na ito. Hindi mo ba sinabi Dondon kay Myla kung bakit kailangan niyang manatili sa bahay? Hindi po, Nay. Hindi naman po yun mahalaga eh. Para sa akin po, payag naman po kami ni Myla sa gusto niyong mangyari. Myla, makinig na lamang muna tayo kay nanay at tatay. Para sa atin din naman to eh. Sige, pero hindi ako mangangako kung makakaya kong tumagal dito, Dondon. Para kasi ngayon pa lang nasasakal na ako. Hindi ito ang inaasahan kong madadat na natin. Malayo ang lugar na ito sa madalas mong ikwento sa akin. Hindi ka namin sinasakal, Myla, ha? Pinag-iingat ka lang namin dahil hindi ka pasanay sa probinsya namin. Ikaw ba naniniwala sa mga aswang, Myla? Po? Tayo naman ano bang klaseng tanong yan? Hindi na po kailangan malaman ni Mylan tungkol sa mga aswang. Tinatakot naman po ninyo ang asawa ko eh. Aba, Dondon, hindi ko siya tinatakot. Kasi kung sa una pa lamang ay alam na niya, hindi siya makakarating dito, hindi ba? Tay, Nay, tama na po ang usapang to. Gusto na po muna namin magpahinga. Tumigil ka, Dondon! Kailangan malaman niya na hindi siya ligtas sa lugar na ito, lalo pa't buntis siya. Mahalagang may alam siya tungkol sa mga aswang. Myla, alam mo ba ang lugar na pinapasok mo? Hindi pa naman po ako nakakakita ng mga aswang, pero madalas po ako nakakarinig ng kwento mula sa lola ko. Sa tono po ng pananalita ninyo parang sinasabi niyo pong may aswang sa lugar na ito, na nagkamali ako ng lugar na napuntahan. Hindi po kaya sinasabi niyo lang yan para hiwalayan ko si Dondon? Hindi ko intensyong paghiwalayin kayo. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Kung ganun po totoong may aswang sa lugar na ito? Oo, Myla, tama ka. May mga aswang nga sa lugar na ito. At hindi basta-basta aswang lang. Isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang lumipad. Kapag alam nilang may buntis sa isang bahay, binubutas nila ang bubong. Doon nila dinadaan na manipis nilang dila para butasin ang tiyan ng biktima at sipsipin ang bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami na kaming karanasan sa mga aswang, kaya't nagsasabi kami sa iyo ng totoo. At yun ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili sa bahay. Iniingatan ka lang namin. Kaya kung mapapansin mo sa bubong namin punong-puno ng dahon ng palaspas. Isa kasi yan sa matibay na proteksyon laban sa mga masasamang elementong nagtatago sa dilim. Sa ngayon, hindi pa naman masyadong naaamoy ng mga aswang ang ipinagbubuntis mo. Pero kapag umabot na yan sa 2 buwan pataas, magiging mabango ka na sa amoy ng mga aswang. Magsisimula na silang magparamdam sa'yo. Lilipad sila sa tapat ng bahay na ito at aamuyin ang sanggol sa iyong sinapupunan. Sa amoy pa lang nabubusog na sila at magbabantay sa iyo hanggang sa makapanganak ka. Nagkamali ata po kami sa desisyong umuwi dito, Nay. Ako po natatakot sa mga kinikwento nyo Meron po ba akong magagawang paraan para hindi po nila maamoy ang sanggol sa tiyan ni Myla? Mahigpit na pag-iingat lang ang magagawa natin para sa kaligtasan ng mag-ina mo, Dondon. Kaya nga, hindi dapat kayo naririto. Pero nariyan na yan Wala na tayong magagawa. Apo pa naman namin ang nasa sinapupunan ni Myla. Kaya po protektahan namin siya. Sa abot ng aming makakaya. Pero mahirap pa rin maging kampante. Lalo na't malalakas na aswang ang tapukol. Tapukol? Anong klaseng aswang po ang tapukol, Tay? Ang aswang na tapukol ay mga nilalang nakahawig ng mga sigbin. Ang pagkakaiba nga lang, may kakayahan silang lumipad at mandagit ng kanilang biktima. Nakatira lamang sila sa sanga ng mga puno. Ang kulay berde nilang pakpak ay madalas na maiahalin tulad sa dahon ng puno ng talisay. Ang tapukol ay sumusunod lang sa utos na nag-aalaga sa kanila. Ang tawag naman sa amo nila ay tapulan.
Sila ang mapanganib na aswang na binabahugan o dinadalhan ng mga pagkain ng tapukol. Kung ganun po, imbis na ang amo nila ang nagpapakain sa kanila, ang tapukol po mismo ang nagpapakain sa kanilang amo na aswang na tapulan? Oo, Myla. Pinakikilos niya ang mga tapukol para kumuha ng pagkain niya. Mahirap labanan ng tapulan dahil ang kakayahan naman nila ay manghipnotismo sa kalaban o biktima nila bago ito lapain. Para pong gusto ko na yatang umuwi na lang ulit sa Maynila. Bigla po ako natakot, Nay. Hindi ka namin pababayaan dito. Kaya lang ang inaalala namin ay ang mga magulang mo. Myla, ang ginawa ninyong pagtanan ay mali. Hindi nyo dapat yun ginawa. Nay, Tay, si Myla po mismo ang nagdesisyon sumama sa akin eh. Kaya wag na po kayo mag-alala. Wala rin naman po magagawa mga magulang ni Myla eh. Magkakaanak na po kami. Tsaka babalik din naman po kami sa Maynila kapag nakapanganak na po siya. Hindi lang namin maiwasan ang nanay mo na hindi mag-alala, anak. Ikaw ang higit na nakakaalam sa lugar natin, pero dito mo pa rin siya talaga dinala. O paano? Wala na rin naman kami magagawa eh. Sabi ko nga, naririyan na yan. Samahan mo na siya sa dati mong kwarto para makapagpahinga na ang asawa mo. Sige na. Marami pong salamat, Tay, Nay. Sige na, magpahinga ka muna at ipagluluto kita ng nilagang saging na saba. Makakatulong yon para lumakas ang apo ko sa loob ng tiyan mo. Ikaw naman, Dondon, kakailanganin mong magsaboy ng asin sa bawat kanto ng bahay natin, lalong-lalo na sa higaan ninyo. Si Dasko naman ang bahala sa bubong. Sige na at ilang oras na lang malapit na namang dumilim. Tila nakahinga ng maluwag si Myla sa magandang pagtanggap na yon ng mga magulang ni Dondon. Kahit may konting kaba siya sa dibdib dahil sa pag-aalala niya sa kaligtasan nilang mag-ina. Nagpapasalamat pa rin siya dahil ayos na sila sa mga magulang ng kanyang asawa. Pagpasok nila sa loob ng magiging kwarto nila ni Dondon, nakita niya ang maraming palaspas na nakasabit sa dingding. Yari ang dingding sa inabing kawayan na lalong nakadagdag sa maganda nitong kabuuan. Merong magandang kabinet at 2 bintana. Mabango ang silid na halatang alagang-alaga sa linis. Pero kahit maayos naman ang kanilang tutulugan, hindi pa rin niya maiwasang hindi isipin ang tungkol sa mga aswang. Panay ang paghugot niya ng malalim na hininga na napansin din naman kagad ni Dondon. Mahal, iniisip mo pa rin ba ang tungkol sa pagsapit ng 2 buwan ng tiyan mo? Oo natatakot ako, Dondon. Huwag mo munang isipin ang mga sinabi ni nanay. Sige na mahal, magpahinga ka na muna. At gagawin ko lang ang inutos sa akin ni nanay at tatay. Huwag ka munang lumabas ng kwarto ha. Baka kasi mapangamuyan ka, mahirap na. Maraming nagkalat na masasamang elemento sa paligid. Kung alam ko lang na ganito pala sa probinsya ninyo, hindi na sana tayo pumunta rito. Myla, ano ba? Pwede ba? Kalimutan mo na muna ang sinabi sa'yo ni nanay at tatay. Ngayon ka lang naman mag-aalala ng ganyan eh. Masasanay ka rin. Saka hindi ka naman palaging buntis ah. Makakaraos din tayo. Huwag ka muna magparaiisip ng kung ano-ano. At baka makasama yan sa pinagbubuntis mo. Ibinaling na lamang ni Myla ang kanyang paningin sa labas ng bintana, kung saan ay tanaw niya ang kulay berding dahon ng mga palay na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dati na siyang nangarap na tumira sa isang tahimik na lugar. Ngayon, nangyari na ang kanyang hinihiling noon. Napunta naman siya sa lugar na hindi niya dapat pinuntahan. Para siyang sinisilaban ng apoy para bumalik sa Maynila. Hindi naman sana siya magkakaganito kung hindi naman binanggit ng kanyang mga biyanan ang tungkol sa mga tapukol. Naplos na lamang niya ng palad ang kanyang tiyan. Kasunod ang malalim na pagbuntong hininga. Hindi niya sinulyapan ang asawa nang magpaalam na ito sa kanya at lumabas muna ng bahay para simulan na ang mga dapat nitong gawin. Pagsapit ng gabi at katatapos lamang nilang kumain ng hapunan, nauna na siyang pumasok sa loob ng kanilang silid. Humiga siya sa katre na gawa sa kawayan.
Naramdaman niya ang pagtabi ni Dondon sa kanyang higaan. Hindi pa rin niya kinakausap ang kanyang asawa. Tahimik siyang nakatingin sa bubong na gawa sa dahon ng anahaw habang pinakikinggan ang ingay sa paligid. Hindi pa siya nakakaidlip nang bigla silang nakarinig ng malalakas na kaluskos sa ibabaw ng kanilang bubong. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang dahil sa takot. Nanlalamig ang kanyang katawan na napabalikwas siya ng bangon mula sa pagkakahiga niya sa katre. Dondon, gising! Dondon, gumising ka! Ano ba, Myla? Natutulog pa yung tao eh. Ano ba kasi yun? May kumakaluskos sa bubungan natin. Muling naulit ang kaluskos sa ibabaw ng bubong sa tapat nila. Kaskas yun na nanggagaling sa isang nilalang na may matutulis na kuko. Unti-unting binubutas ang bubong ng kung anong halimaw na gustong pumasok sa loob ng kwarto nila. Napasiksik sa pagkakaupo si Myla at mahigpit na napakapit sa braso ni Dondon. Parang hindi na makapaghintay ang mga tapukol at kahit hindi pa 2 buwan ang kanyang tiyan ay ginugulo na sila nito. Hindi pa naman nila naihanda ang pangontra laban sa aswang. Tanging asin lang ang naikalat ng asawa sa paligid ng kanilang bahay. Gisingin na natin si nanay at tatay. Naku kanina pa silang umalis eh. May sumundo sa kanila. May mga anak daw sa kabilang baryo. Kaya tayo lang ang nandito sa bahay. Dondon, natatakot ako. Baka aswang ang mga yan. Paano kung makapasok sila dito sa loob? Anong gagawin natin? Huwag kang ganyan, Myla. Pati ako natataranta sa'yo eh. Saglit lang. At titignan ko sa labas. Wag kang umalis, Dondon. Halos mapunit ang damit ni Dondon sa paghila ni Myla sa laylayan ng suot nito. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang dahil sa takot. Nanakit din bigla ang kanyang tiyan, kaya mas lalo siyang napakapit ng mahigpit sa braso ng asawa. Ano ba, Myla? Bumabaon na ang kuko mo sa balat ko eh. Bitiwan mo ng braso ko, saglit lang ako. Baka pusa lang kasi yun. Huwag mo na nga kasing tingnan. Natatakot ako mag-isa rito eh. Baka naman malapit nang dumating si nanay at tatay. Nako, Myla, madalas madaling araw na silang umuwi. Depende kasi yun sa kung gaano katagal mag-labor yung mga anak. Muling naulit ang malakas na kaluskos sa ibabaw ng bubong ng kanilang kwarto. Kasunod ang pagaspas ng pakpak na parang napupunit na kumot. Maya-maya pa ay isang malakas na tunog na parang paniki ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Nagsimula ng pagtaasan ng mga balahibo sa katawan si Myla. Napaupo na rin si Dondon sa tabi niya at niyakap siya ng maigpit. Kaya't dinig naman niya ang malakas na kabog ng dibdib ng kanyang asawa. Umalingasaw sa paligid ang mabahong amoy na parang nabubulok na laman ng hayop. Myla, bilisan mo. Kumuha ka ng malinis na damit. Magtaklob ka sa ilong mo. Pangamoy ang tawag sa ganyang amoy. Kapag nalalanghap mo yan, ay makakaramdam ka na matinding pananakit ng tiyan mo. Mabilis na inablot ni Myla ang malinis na damit sa karton na pinaglalagyan nila ng damit. Kaya siguro kanina pang masakit ang kanyang tiyan dahil sa amoy na nalalanghap niya simula pa kanina. Isang aswang ang nanggugulo sa kanila ngayon. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga habang nakatingala sa bubong at pinakikiramdaman ang buong paligid ng bahay. Pati na ang magkakasunod na ingay ng mga ibong natutulog sa palayan ay parang nakikiramay sa nararamdaman niyang takot sa palibot ng bahay. Pati na ang malalakas na pag-alulong ng mga aso sa karatig gilid ng palayan. Dondon, wala bang kahit na anong sandata na pwede nating maipanlaban sa aswang? Malapit na niyang mabutas ang bubong. Kukuha nga sana ako sa kusina eh. Ayaw mo naman akong palabasin ang kwarto. Kapag napasok na nila tayo, wala man lang tayong magagamit para may pagtanggol natin ang mga sarili natin. Bakit kasi hindi mo yan naisip kanina bago ka natulog? Hindi na napigilan pa ni Myla na hindi pagtaasan ng boses si Dondon. Dahil yon sa kanyang pag-aalala na baka makapasok sa loob ang halimaw
Hindi nga siya nagkamali dahil nasira na nga ng nilalang ang kanilang bubong. Hinawi nito ang dahon ng anahaw at halos manlaki ang kanyang mga mata sa laki ng malaibong nilalang na nakangising nakasilip sa kanila ni Dondon. Nagpupumilit itong pumasok na parang umaangil na asong galit. Pumapatak pa sa sahig na gawa sa tabla ng kahoy ang malapot na likido mula sa bibig nito. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin na sinundan ng malakas nitong pagtawa. Ah! Ang sakit ng tiyan ko, Dondon! Paalisin mo siya! Ah! Dalian mo! Myla! Halika, kumapit ka sa akin! Kailangan natin makaalis dito! Teka, may nakapakong asin sa bulsa ko! Nanginginig ang mga kamay na pilit dinukot ni Dondon ang asin sa bulsa nito. Mabuti na lamang at may konting natitira. Mabilis itong tumuntong sa bangko na gawa sa kahoy para sabuyan ng asin ang muka ng nilalang na nakalusot ang ulo sa nabutas na bubong. Tumama ang asin sa muka ng aswang, pero mas lalo lamang itong nagmamadaling pumasok sa butas na ginawa nito. Dondon, hindi siya tinatabla ng asin. Mas lalo lamang siyang nagwawala. Ikaw kasi! Kung kanina mo pa ako pinalabas, di sana may nakuha akong itak! Tara na! Kailangan na natin lumabas sa kwarto! Sumama ka sa akin! Saan tayo pupunta? Kailangan natin lumipat ng ibang silid! Bilisan mo! Malapit na makapaso ang tapukol! Kumapit si Myla sa nakalahad na kamay ni Dondon at bago pa sila nakalabas ng kwarto, ay nakapasok na nga ang aswang na tapukol sa loob ng kanilang silid. Umatungal ito ng malakas na ang tunog ay parang nagagalit na asong may garalgal na tono. Nakatiklop ang pakpak nito na parang sa paniki. Saka lang nagpagaspas ng pakpak nang lumapat ang mga paa nito sa sahig na kahoy. Nanlalaki ang mga mata ni Myla. Mas lalong tumindi ang sakit ng kanyang puson, pati na ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Parang hindi niya na maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa sobrang panginginig ng buo niyang kalamnan. Dondon! Tulong! Ang sakit ng tiyan ko! Hindi ko na kaya! Myla! Nahahawakan ng aswang ang damit ko! Tulungan mo ako, Dondon! Buong tapang na sinuntok sa mukha ni Dondon ang halimaw na nakangisi pa rin habang umaangil. Pero hindi nito ininda ang suntok ng kanyang asawa. Sa halip ay lumipad ito sa loob ng silid. Nagpaikot-ikot ito na ang puntirya talaga ay ang tiyan ni Myla. Mabuti na lang at nabuksan kagad ni Dondon ang pintuan ng kanilang silid. Kaya bago pa man lumapag ang paa ng tapukol sa sahig na kahoy, ay nagawa na nitong hilahin ang kanyang kamay. Akala niya ay ligtas na sila, pero nagulat sila sa nadatnang itsura ng kabilang kwarto. Merong 2 aswang ang nakapasok doon. Dumaan ng mga ito sa nakabukas na pintuan. Parehong nakangisi ang mga tapukol na parang tuwang-tuwa nang makita si Myla. Halos maiyak siya sa takot. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Idagdag pa ang mas tumitinding pananakit ng kanyang tiyan. Wala na! Napasok na nila ang bahay, Myla! Wala nang ibang paraan! Paraan na ano, Dondon? Takbo na tayo sa labas! Bilisan mo, halika na! Hindi agad nakagalaw ang mga nilalang sa kinatatayuan. Nang mabilis nang nagtatakbo sa labas ng bahay ang mag-asawa para makatakas. Tumawid sila sa pilapil ng bukid. Habang naririnig nila ang malalakas na alulong ng mga aso sa paligid ng taniman ng palay, hindi agad nakalipad ang mga tapukol dahil sumabit ang malalapad nitong mga pakpak sa pintuan. Kaya bago nakalabas ang mga aswang ay nagawa na nilang makapagtago sa kakahuyan. Habol ang hininga na hindi na sila nakapagsuot ng panapin sa paa dahil sa pagmamadali. Saka lang napahagulgol ng iyak si Myla dahil sa mga nangyari. Bukas na bukas din, uuwi na ako. Babalik na ako sa amin. Bahala ka na, Dondon. Kung sasama ka pa rin sa akin, hindi ko na kayang tumagal sa baryong ito.
Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat. Masyado na silang agresibo. Malapa lang ang anak natin sa tiyan mo. Para silang hindi makapaghintay. Parang gusto na nilang kumain ng sanggol kahit hindi pa ito buo. Itinaon pa nilang wala si nanay at tatay. Tapos may ilang problema pa. Pasensya na, pero wala na natira sa ipon natin. Sakto lang ang pera nang umuwi tayo rito. Kaya hindi tayo basta-basta makakaalis dito para umuwi ng Maynila. Don, gumawa ka ng paraan. Nakikita mo ba kung nasan tayo ngayon? Nagtatago tayo sa makapal na halamang gubat. Inililigtas ang sarili laban sa mga tapukol. Hihintayin mo bang mamatay tayo rito? Bahala na. Hindi naman nila tayo masusundan dito. Tsaka, madilim ang daan. Tanging liwanag lang ng buwan na nagsisilbing tanglaw. Kaya sigurado ako na mahihirapan din silang mahanap tayo. Pero matalas ang kanilang paningin sa gabi, pati ang kanilang pang-amoy. Kaya kailangan nating makahanap ng taong mahihinga natin ng tulong. Wala ba talagang mga bahay rito? Meron, Myla. Pero doon pa yun. Sa dulo ng daan dito. Tara, simulan na natin tumakbo. Halika na, bago pa nila tayo makita rito. Kung anong bilis ng pagtayo ng dalawa mula sa kanilang pinagtataguan, ay siya ring gulat nila nang makita ang tatlong tapukol na kanina pang nakatayo sa kanilang likuran. Kitang-kita nila ang namumulan nitong mga mata na parang nagbabagang apoy. Napaatras ang mag-asawa sa pagakbang habang hindi sila bumibitiw sa pagkakakapit sa kamay ng isa't isa. Wag! Maawa kayo! Huwag niyo kami sasaktan! Don, ano nang gagawin natin? Patuloy silang umaatras habang hindi inaalis ang paningin sa mga nilalang na nakabukas ang mga pakpak. Dala ng matinding takot, tumakbo sila sa kabilang direksyon para makatakas sa mga aswang. Halos hindi na lumapat ang kanilang mga paa sa lupa habang habol ang sariling mga hininga. Pagdating nila sa gitnang kagubatan, hindi na nila halos makita ang daan. Unti-unti nilang kinakapa ng paa ang masukal na daang tinatahak nila. Muli silang nakarinig ng tunog na parang napupunit na kumot sa impapawid. Kaya't sa paglingon ni Myla at muling pagakbang ng mga paa, para siyang tumungtong sa hangin. Nabitiwan niya ang kamay ng asawa at diretso ang pagbulusok nito papunta sa ibaba. Ang mga tumatamang kahoy at matatalas na bato sa kanyang katawan ay tuluyang nakapagpasigaw sa kanya ng malakas dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Myla! Diyos ko ang asawa ko, Myla! Myla, magsalita ka! Nasaan ka, Myla? Ang malakas na boses ni Dondon na may tonong pag-aalala ang naririnig na lamang ni Myla sa katahimikan ng gabi. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit nang maramdaman niyang tumama ang kanyang tiyan sa matigas na kahoy na sumalo sa kanyang katawan. Habang ang mga sigaw at pagtawag sa kanya ni Dondon ay pahina ng pahina, hanggang sa lamunin na ng katahimikan ang kanyang buong paligid. Pakiramdam niya, dumistansya siya ng malayo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Inilinga niya ang paningin sa paligid. Puro matataas na kahoy ang nakita niya dahil sa konting liwanag ng bilog na buwan na tumatagos sa mga dahon. Dahan-dahan siyang tumayo. Mas lalong tumindi ang pananakit ng kanyang tiyan habang panay ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Itinukod niya ang kaliwang kamay sa kanyang masakit na balakang at sinubukang humingi ng tulong. Don! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Tila bingi ang katahimikan ng gabi sa bawat pagsigaw ni Myla ng tulong. Kahit masakit ang katawan at hirap sa paghakbang, ay pilit na inaaninag ni Myla ang daan para makaalis sa lugar na yon. Bawat hakbang ay parang may kutsilyong tumutusok sa masailang bahagi ng kanyang katawan. Pigil ang kanyang paghinga habang dahan-dahang inihahakbang ang mga paa. Napatingala siya sa langit nang marinig ang malalakas na pagaspas ng pakpak, pati na ang tunog na hagikgik ng nilalang. Paikot na lumilipad sa impapawid ang mga tapukol na parabang tuwang-tuwa sa pagkaing nakahain sa kanila.
Halos mabingi siya sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Takot na takot siyang pilit na pinalalaki ang mga hakbang ng paa. Biglang bumulusok ng lipad ang aswang sa ere, papunta sa kanyang kinaroroonan. Hindi naman ito nadagit si Myla dahil nakayuko siya bago pa man ito makalapit sa kanya. Pero nasugatan siya sa kanyang balikat dahil sa matutulis nitong mga kuko na lumapat sa kanyang balat. Napaigik siya sa pagguhit ng sakit. Dala ng pagmamadali niyang tumakas. Hindi niya napansin ang nakausling bato sa lupa. Natisod siya at bumagsak sa lupa. Napatihaya siya at pilit na sumisiksik sa makapal na halamang gubat para magtago. Pero huli na, nakita na siya ng nilalang na bumaba sa lupa. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa kanya habang nakadipa ang mga kamay. Wag! Wag! Nakikiusap ako! Wag ang anak ko! Ngunit patuloy lang sa paglapit ang aswang natapukol. Mas nakakatakot ang itsura nito, lalo na nang matitigan niya ito sa muka ng malapitan. Naglalaway ito na parang nauulol na aso. Nakadipa ang mga pakpak na panay ang angil. Lumalabas pa ang dila nito na parang takam na takam sa kanyang tiyan. Titig na titig ito sa kanyang sinapupunan. Saka lamang niya napansin ang mapulang likidong umaagos sa kanyang hita. Para siyang mababaliw na niyakap ang sariling katawan para protektahan ang kanyang anak laban sa aswang na nasa kanyang paanan. Wag! Ang anak ko! Lumayo ka sa akin! Maawa ka! Tulungan niyo ako! Don! Nasaan ka? Lalong nanigas ang buong katawan ni Myla nang makita ang unti-unting paghaba ng dila ng tapukol. Lumuhod ito sa paanan niya malapit sa kanyang sinapupunan. Sinubukan niya itong sipain sa muka pero nahawakan lamang nito ang mga paa niya. Mahina na rin ang katawan niya at walang lakas ang bawat pagsipa niya. Yumuko ang aswang sa kanyang harapan. Dinilaan ito ang dugo sa kanyang hita. Napatingala pa ito sa langit na parabang nasasarapan sa lasa ng kanyang dugo. Kasunod ang garalgal na tunog ng pag-angil nito na parang nagtatawag ng kasamahan. Gumalaw ang dila nito papasok sa kanyang tiyan. Makintab yun dahil sa kulay ng puting likido na bumabalot sa dila ng aswang. Palapit ng palapit ang dila at pinupuntirya na ang kanyang tiyan. Kasabay ng takot at labis na pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak, ay di na napigilan ng babae ang hindi mapasigaw ng malakas. Bigla rin ang pagguhit ng sakit sa kanyang tiyan na parang hinahalukay sa loob. Kasunod nun ay ang nabasa na niyang salawal dahil sa dugong lumalabas sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paghilab ng kanyang tiyan na parabang hinuhugot ang bata sa kanyang sinapupunan. Kahit alam niyang dugo pa lang ang laman nun, muli siyang sumigaw sa pag-asang may makakarinig sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Don! Nasan ka ba? Napapikit si Myla na handa nang magpalapa sa halimaw. Kung mamamatay lang din naman ang anak niya, mas mabuti pang pati siya ay mawala na rin. Halos pigil niya ang kanyang hininga habang umiiyak. Pero bigla siyang nakarinig ng pagsigaw ng boses ng isang matandang lalaki. Galit na galit ito. Kasunod ang malakas na pag-angil ng halimaw na parang nasasaktan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hayop ka! Halimaw ka! Layuan mo ang babaeng yan! Nakita ni Myla ang isang matandang lalaki na may hawak na malapad na pana. Kakaiba ang sandatang hawak ng matanda dahil ang bala ay bilog na kawayan na merong matulis na bato sa dulo. Mabilis nitong binitiwan ang kanina pang hila na tali at tumama yon sa leeg ng nilalang na nakaluhod sa harapan ni Myla. Hindi niya namalayang naipasok na ng halimaw ang dulo ng dila nito sa kanyang tiyan,
kaya mas lalong dumoble ang sakit. Isinaboy ni Lolo Escobar ang maraming paminta sa mukha ng tapukol. Wala itong tigil sa pagbahing, kaya nang tamaan ito ng palaso ay bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay. Kusa nitong kinain ang sariling dila at dinukot nito ang mga mata. Ang kakaibang ginawang yun ng aswang ang nagpalito kay Myla. Mabilis na lumapit sa kanya ang matandang lalaki at inilipag nito ang pana sa tabi niya. Diyos ko! Dinudugo ka! Halika! Kumapit ka sa balikat ko! Dadaling kita sa bahay! Tulungan niyo po ako! Iligtas niyo po ang anak ko! Mabilis na kumilos si Lolo Escobar. Kaagad nitong inalalayang makatayo si Myla. Isinaboy nito sa paligid ang natitirang paminta. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay narating na nila ang maliit na kubong nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Sa palibot ng bahay ay ang mga nakatanim na halamang gamot na merong mababangong amoy. Diretso silang nakapasok hanggang sa kwarto ng matanda at inihiga siya sa katre na gawa sa tabla ng kahoy. Dito ka muna sa katre humiga at kukuha lang ako ng malinis sa tubig at palanggana. Kailangan maagapan ng pagdurugo. Baka mailigtas pa natin ang anak mo. Gawin niyo, Lolo, ang lahat para mailigtas ang anak ko. Nakikiusap po ako. Umalis lang saglit sa kanyang harapan ng matanda. At pagbalik nito ay may dala na itong kulay asul na palangganang may laman na malinis na tubig. Inilapag nito ang mga dala sa tabi niya at sinuri ng matanda ang kalagayan ng babae. Hinawakan nito ang kanyang pulsuhan, saka ipinikit ang mga matang pinakikiramdaman ang tibok ng kanyang pulso. Malungkot itong umiling nang tumingin sa mukha niya. Para siyang nauupos na kandila nang maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ikinalulungkot ko, Iya. Pero patay na ang bata sa iyong sinapupunan. Nakuha na ng aswang ang iyong anak. Kailangan mo na lamang mailabas ang natitirang dugo sa iyong katawan bago ka malason dahil sa impeksyon. Para ka na rin nanganak at kailangan mong umire para mailabas ang mga buo-buong dugo. Sana'y namatay na rin ako. Wala na ang anak ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit mawala ng anak. Kailangan mong magpakatatag para sa hustisya sa nangyari sa anak mo. Si Dondon po. Iligtas po ninyo ang asawa ko. Tulungan po ninyo siya. Baka po napahamak na rin siya, Lolo. Hindi siya mapapahamak dahil buntis lamang ang nilalapa ng aswang. Maaari sa mga oras na ito ay nakahingi na rin siya ng tulong sa iba para hanapin ka. Pero kailangan mo munang isipin ang sarili mo, Iya. Hala, sige. Huminga ka ng malalim at sakay kayo umire. Hinawakan ng matanda ang dalawa niyang hita. Tinanggal nito ang pang-ibaba niyang short. Nahihiya pa nga siya sa matanda. Kaya lang ay hindi niya na kayang tiisin ang matinding pananakit ng kanyang puson. Umaagos na ang masaganang luha sa kanyang pisngi habang nakahigang umiire. Parang hindi ko po kaya. Masakit na masakit po. Pilitin mo. Maaari mo itong ikamatay, Iya. Kapag hindi ka agad nalinisan, magtiwala ka lang sa akin at makaliligtas ka. Aray! Ah! Huh! Hindi! Hindi ko po talaga kaya! Ano ka ba? Huwag kang sumuko. Tutulungan kita basta sumunod ka lamang sa mga sasabihin ko. Sige, hinga na malalim. Ire! Hinga! Tapos ire! Nararamdaman ko pong umaagos ang dugo sa sinapupunan ko. Sige, Iya. Isa pang mahabang ire. Ilabas mo natitirang dugo.
Tuluyan na ngang nailabas ni Myla ang lahat ng buo-buong dugo sa kanyang sinapupunan. Nilinisan ng matanda ang kanyang katawan. Halos nangingilid ang mga luha nito sa mata nang makita ang sinapit ni Myla. Masakit ang mamatayan ng anak, lalo na kung ang dahilan nun ay ang pagpatay ng aswang. Isang malakas na sigaw ng paghihinagpis ang narinig sa loob ng silid ng bahay na yon ng matanda. Punong-puno ng galit at nangakong magpapalakas siya at hahanapin ang mga aswang na humabol sa kanya, pati na ang mga tapulan na nag-aalaga sa mga tapukol. Humagulgol ng iyak si Myla at sumumpang siya mismo ang papatay sa mga tapukol na pumaslang sa kanyang anak. Lahat ay mananagot sa nangyari sa kanya. 2 araw siyang namalagi sa bahay ni Lolo Escobar. Alam na rin ni Dondon na iniligtas siya ng matanda. Pero hindi pa niya sinasabi rito na nakunan siya ng gabing nagkahiwalay sila. Kaya ng araw na sinundo siya ng kanyang asawa ay nagulat din ito sa mga ipinagtapat niya at napahagulgol ng iyak habang sinisisi ang sarili. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa inyo to. Patawarin mo ako, Myla. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Dondon. Ako ang dapat na humingi ng tawad dahil sa mga naging kapabayaan ko. Pagbabayarin ko ang mga aswang na tapukol sa pagpatay nila sa anak ko. Masyado na nag-aalala sa iyo sina nanay at tatay. Tara na. Kailangan na nating umuwi sa bahay. Kung maganda na ang pakiramdam mo, Iya. Sige, pwede ka nang umuwi. Ay, siya nga pala, Dondon. Kakausapin ko muna si Myla nang kaming dalawa lang. Bakit po? May problema po ba? Wala naman. Kaya lang mas makabubuti kung si Myla lamang ang kakausapin ko. Huwag kang mag-alala. Tungkol lang din naman ito sa kanya. Sige na, Dondon. Mauna ka na. Hintayin mo na lang ako sa labas at susunod ako sa iyo. Hinintay lang ni Lolo Escobar at Myla na lumabas ng bahay si Dondon bago siya sumulyap sa gawin ng matanda na nakaupo sa upuang yari sa kawayan. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Bigla ring sumagi sa isip niya ang ginawa ng aswang sa harapan niya nang gabing mapatay ito ng matanda. Ano po bang pag-uusapan natin, Lolo Escobar? Tungkol dito sa mutyang ibibigay ko sa iyo. Hindi ko lang maiabot ito sa iyo nung mga nakaraang araw. Dahil nagluluksa ka pa sa pagkawala ng anak mo. Mahalagang meron ka nito, Iya, para kahit papano ay may proteksyon ka sa katawan. Pero bakit po ninyo yan ibinibigay sa akin? Sigurado naman po hindi na ako sasalakayin ng mga aswang na yon dahil hindi na ako buntis. Babalik ang kanila para patayin. Hindi sila makapapayag na mabuhay ka dahil natatakot silang baka gantihan mo sila. Pwes lalabanan ko sila. Teka, sandali lang po. Matagal ko na po itong gustong itanong sa inyo, Lolo Escobar. Bakit po pala dinukot ng mga aswang na tapukol ang kanilang mga mata at kinain ang sarili nilang dila? Dahil wala talaga silang balak magpahuli ng buhay. Iniingatan nilang may makaalam ng tungkol sa kanila. Kaya nakakasigurado ako na babalik ang kanila, Myla. Paghahandaan ko po yan, Lolo. Sisikapin kong bago ako umalis sa baryong ito, bangkay ko na silang iiwan. Teka, paano ka nga palang napunta sa baryong ito? Hindi mo ba alam na lugar ito ng mga aswang? Nabanggit na po yan sa akin ng mga magulang ng asawa ko. Pero huli na po, nakauwi na kami bago ko po nalaman ang tungkol sa mga tapukol at tapulan. Marami ka pang hindi alam sa lugar na ito, Iya. Kaya mag-iingat ka. Heto, tanggapin mo ang mutya ng musang. Iniabot ni Lolo Escobar ang maliit na baul sa kanya. Tinanggap niya yon, saka binuksan. Tumambad sa kanyang paningin ang maliit na kulay asul na bato. May butas si tigkabila ang gilid ng bato na may kulay pulang tali. Hinawakan niya yon at sinipat-sipat. Malakas ang kutob kung babalikan ka ng mga tapukol. Iniisip nilang hindi nila tuluyang naubos ang bakas ng sanggol sa iyong sinapupunan. Ganon kahina ang kanilang isip.
Mapapatay mo sila kapag lumiwanag ang mutya sa iyong bewang. May kakayahan ng mutya na utusan ng mga musang para paslangin ang mga aswang. Pero may kakayahan po silang lumipad. Hindi ko po sila matatalo kapag nasa ere po sila. Kaya nga mahalagang sa kakahuyan mo sila dalhin. Magpapahabol ka sa kanila at kapag nasa lugar ka na ng marami ang puno, mabilis kang makakaakyat sa mga yon at magagawa mo silang talunin sa pamamagitan ng mataas mong pagtalon. Kapag suot mo ang mutya ng musang, magtataglay ka rin ng kakayahang katulad ng sa mga musang. Muling pinagmasdan ni Myla ang batong nasa palad niya. Sa kanya itinali sa kanyang bewang. Sobra siyang nagpapasalamat sa matandang tumulong sa kanya. Ibinigay rin ito sa kanya ang pana na una niyang nakitang hawak ni Lolo Escobar. Nang gabing iniligtas siya nito sa kamay ng mga aswang. Marami pong salamat sa mga tulong ninyo sa akin, Lolo Escobar. Pero bakit nyo nga po pala ito ginagawa? Dahil sa namatay kong anak, inatake siya ng mga tapukol. At tagal ko nang hinahanap ang mga nilalang na pumatay sa anak ko. Ginagawa ko ito para kay Abela. Sana'y makamit na niya ang hustisyang nararapat na para sa kanya. Ang totoo, ang mutya ng musang at pana na hawak mo ay pagmamayari ng anak ko. Dati siyang manunugis ng aswang. Pero nang umibig siya sa isang aswang, tinalikuran niya ang pagiging manunugis niya. Kaya lang sa huli, pagkatapos niyang mailuwal ang kanilang anak, ang asawa niya mismo ang pumatay sa kanya. Ang asawang ipinaglaban niya noon sa akin. Sa kabila ng mahigpit kong pagtutol sa pagmamahalan nila, ay pinili pa rin siya ng aking anak. Diyos ko, kapag naaalala ko sinapit ng anak ko sa kamay ng halimaw na yon, para akong paulit-ulit na pinapatay. Malungkot po pala ang nangyari sa inyo at masakit sa bahagi naman ng anak ninyo. Ang sakit-sakit po nang nangyari sa kanya. Pinatay siya ng lalaking minahal niya. Ang masaklap pa roon, Myla, hindi ko man lang nakilala ang asawa niya. Ang walang hiyang lalaking pumatay sa kanya. Nadatnan kong naghihingalo na ang aking anak. Nakikiusap siyang hanapin ko ang anak niya. Maraming taon na lumipas. Baka pinatay na rin siya ng sarili niyang ama. Paano niyo po mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak niyo kung hindi naman po ninyo nakilala ang aswang na napangasawa niya? Kung sana'y hinayaan ko na lang silang magsama. Nabantayan ko sana ang aking anak. Nakilala ko sana ang walang hiyang tapulan na yon. Ang garalgal na boses ng matanda ang nagbigay ng dahilan kay Myla para mas pagbutihan niya ang paghahanap sa mga aswang at sa mga amo ng mga ito. Kailangan niya lang hanapin ang pinuno para matuntun niya ang kuta ng mga aswang. Pero ayon sa matanda, sa matataas na puno raw nagtatago ang mga tapukol para silang mga ibon na nakahapon sa sanga. Bago nawalan ng buhay ang aking anak, meron siyang binanggit sa akin na ang kanyang asawa ay may hugis bilog na kulay itim na marka sa batok. Kaya't makikilala ko siya sa markang yon. Tulungan mo ko, Myla. Bigyan mo ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko at ng anak mo. Gamitin mo ang kanyang mga sandata. Siya lang din ang makapagtuturo kung nasaan ang aking apo, kung buhay pa ba siya o patay na. Huwag po kayong mag-alala. Kasama na siya sa mga taong bibigyan ko ng hustisya. Aalis na po ako. Marami pong salamat sa lahat. Nahuli pa ni Myla na pinahid ni Lolo Escobar ang luhang pumatak sa mga mata nito. Bago siya tuluyang nagpaalam, dala ang armas ng matanda na nakabalot sa telang katsa. Naglakad siya palabas ng silid hanggang sa balkonahe ng kubo. Nakita niyang nakatayo doon ang kanyang asawa na si Dondon. Malayo ang tanaw nito, na panay ang buntong hininga. Teka, Myla, ano ba yung dala mo? Ibinigay sa akin ni Lolo Escobar ang sandata niya. Makakatulong daw ito sa atin kung sakaling muli raw sumalakay ang mga tapukol. Teka, wala naman to sa pinag-usapan natin, Myla. Dahil kapag maganda na ang pakiramdam mo aalis na tayo sa lugar na to. Babalik na tayo sa Maynila, di ba?
Bakit parang gusto mo na ngayong bumalik sa Maynila? Dahil wala na tayong anak? Buo na ang desisyon ko. Gaganti ako. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Makinig ka naman sa akin, mahal ko. Delikado ka na sa lugar na to. Nakita ka na ng mga tapukol eh. Wala akong pakialam. Lintik lang ang walang ganti. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa anak ko. Myla, asawa ko, pwede ba kalimutan mo na yung paghihiganting iniisip mo? Myla, hindi ko kaya kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Kaya't ang mabuti pa ibalik mo na kay Lolo Escobar ang sandatang yan at babalik na tayo sa Maynila. Dahil sa sinabing yun ni Dondon, napilitang lumabas ng bahay si Lolo Escobar. Nadatnan nitong pilit na inaagaw ng kanyang asawa ang sandata para ibalik sa matanda. Pero nakipag-agawan si Myla kay Dondon. Hindi siya makapapayag na nawala ang kanyang anak ng ganun-ganun na lang. Pabayaan mo siya, Dondon. Panahon na para may isang tao na tatayo at lalaban sa mga aswang na tapukol. Kaya wag mong pigilan si Myla sa gusto niyang gawin. At sino ka naman para utusan ako sa mga dapat kong gawin? Asawa ko si Myla. May karapatan ako sa kanya. Kaya hindi ko siya hahayaang gawin yun. Meron siyang sariling isip. Siya pa rin ang magpapasya sa buhay niya. At ikaw hindi mo siya asawa dahil hindi pa naman kayo kasal. Kaya wala kang karapatang pigilan siya. Dapat ikaw ang nasa katayuan ni Myla dahil ikaw ang lalaki. Bigyan mo ng dahilan si Myla kung bakit ayaw mong labanan niya ang mga aswang na pumatay sa inyong anak. Hindi nakasagot si Dondon sa mga sinabi ni Lolo Escobar. At ang kanina pa nitong hawak na pana ay binitiwan ito at iniwan si Myla sa harap ng bahay ng matanda. Nauna ito sa paglalakad. Halatang hindi nagustuhan ang pangingialam ni Lolo Escobar sa desisyon nitong pigilan siya. Pero buo na ang kanyang pasya, lalo pa ngayon na may malakas na siyang sandata laban sa mga aswang. Marami siyang maililigtas na buhay, kasama ang mga batang isisilang pa lamang sa mundo. Kung sakaling magtagumpay siya, hindi lang ang anak niya ang mabibigyan ng katarungan, kundi pati na rin ang buhay na kinuha ng mga ito kay Lolo Escobar at sa iba pa. Malungkot na sumunod siya sa kanyang asawa, pauwi sa tirahan nila. Pagdating ni Myla sa bahay ng mga magulang ni Dondon, nakita niyang nakaabang na ang mga ito. Seryoso ang muka na nakatingin sa tiyan niya. Nay, Tay, mano po? Nabalitaan ko nangyari sa inyo. Pati ang ginawa ng aswang sa bahay ko. Bakit kayo umalis ng bahay? Alam ko na rin ang nangyari sa apo ko. Ang mabuti pa wag na muna kayo dito tumuloy. Hindi kita matatanggap sa bahay ko. Pinatay mo ang apo ko. Kung gusto mo, dun kayo tumira ng asawa mo sa bundok. Hindi ko pinatay ang anak ko. Pinatay siya ng mga aswang. Kahit saan kami tumira, pwede sa akin. Huwag lang makasama ang mga tulad ninyo. Huwag nyo nang bilugin ang ulo ko. Hindi mo kami maloloko. Ipinahanda ko na kay Dondon ang mga gamit mo. Lilipat kayo sa kabilang bahay. Bakit parang iniiwasan ninyo ko, Nay? Tay, ako po ang biktima rito. Pinatay ng mga tapukol ang aking anak at apo ninyo. Bakit parang wala lang sa inyo ang nangyari sa akin? Bakit, Myla? Maibabalik pa ba ng simpatya namin sa iyo ang pagkawala ng apo ko? Mabubuhay ba ang anak mo kapag umiyak kami dahil sa lungkot? Kasalanan niyo ito eh. Maganda na ang buhay niyo sa Maynila. Pumunta-punta pa kayo rito. Dahil kayo po ang magulang ng asawa ko. Ang magulang na masasandalan niya sa panahon na hindi niya kayang tumayo. Pero ano tong ginagawa ninyo? Hindi kayo mga tao sa ugali ninyo. Ikaw ang hindi tao. Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo, Myla. Kaya kung meron mang dapat sisihin dito sa pagkawala ng anak mo, ikaw yon. Tinanggap ka namin dito ng maayos dahil akala namin matino kang babae. Yun pala balak mo ring magpalaglag ng bata sa matandang yon. Katulad ka rin ng ibang ina na walang kwenta. Ano po? Magpalaglag ng bata? Pasensya na, pero hindi kami naniniwalang sinalakay ka ng aswang. Kaya ka nakunan. Nakarating ka sa bahay ni Tatang Escobar para magpalaglag ng bata. Hindi. Hindi yan totoo.
Paano ninyo nasasabi ang mga bagay na yan sa akin? Kararating ko lang sa baryong ito at hindi ko kilala si Lolo Escobar. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin, pero hindi ko magagawang ipalaglag ang aking anak. Anong gusto mo? Maniwala kami sa mga pinagsasasabi mo? Albularyong mang-aagas ng buntis ang matandang yon. Ang gusto mo paniwalaan ka namin? Narinig ni Myla ang malakas na pagsuntok ni Dondon sa dingding ng pinto. Inagaw nito ang atensyon ng mga magulang. Napalingon siya sa gawin nito at kitang-kita niya ang pangingilid ng luwa sa mga mata ni Dondon nang dahil sa labis na galit at masamang tumingin sa mga magulang nito. Walang kasalanan ng asawa ko! Huwag na kayong gumawa ng paraan para palayasin kami sa bahay niyo! Hindi niyo kailangan gumawa ng dahilan para saktan ang loob ng asawa ko. Kitang-kita ko nang pumasok ang aswang sa loob ng bahay natin. Alam ko naman na sa una pa lang, tutol na kayo sa amin dalawa eh. Huwag po kayong mag-alala, Nay, Tay. Hindi na po kami babalik sa inyo. Ba't wala kang utang na loob ah? Pabayaan mo na siya, Tina. Nagawa na natin ang obligasyon natin sa kanya bilang mga magulang. Matanda na siya. Mag-ingat na lamang kayo dahil baka atakihin kayo uli ng mga aswang. Hindi po ako natatakot. Malapit na ang kanilang katapusan. Nagkamali sila ng sinaktan. Tayo na, Dondon. Umalis na tayo. Dapat kanina nyo pa yan ginawa. Munti ko na po palang makalimutan. Marami po kasing naikwento sa akin si Lolo Escobar. Kaya nga po, may ibinigay siya sa akin na mahalagang bagay. Wala pong katotohanang mang-aagas siya ng mga buntis. Kaya alam ko pong mabuti siyang tao. Hindi siya mapagkunwari. Totoong tao si Lolo Escobar. Siya ang tunay na biktima ng mga maling paratang tungkol sa kanya. Iniwanan niya ang mga ito ng nakakalokong ngiti. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi ng mag-asawa, lalo na nang maramdaman niya ang palad ni Dondon sa kanyang kamay. Hinila siya nito palabas ng bahay. Hindi na ito nagpaalam sa mga magulang nito. Gusto niyang makonsensya sa ginawa, pero mas nangibabaw ang sakit ng kalooban niya sa mga salitang binitiwan ng mga ito laban sa kanya. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na ipalaglag ang bata. Kung may plano man siya, di sana hindi na siya nakipagtanan kay Dondon. Sumunod si Myla sa paglalakad sa kanyang asawa. Ilang minuto nilang tinahak ang masukal na daan, pero biglang tumigil sa paglalakad si Dondon sa gitnang kagubatan, kung saan ay marami ang nagtataasang puno ng talisay. Nagpalinga-linga ito sa paligid na parang may hinahanap. Pasado 4:00 na yon ng hapon, kaya malapit nang mawala ang sikat ng araw. Kaya't nagtataka siya sa nakikitang pag-aalala sa muka ng kanyang asawa. Myla, marunong ka bang gumamit ng pana? Bakit, Dondon? Kasi nararamdaman ko may mga nilalang na nakasunod sa atin. Walang pinipiling oras sa mga tapukol, basta't inutusan ng kanilang pinuno. Naramdaman ni Myla ang pag-iinit ng mutya sa kanyang bewang. Hindi yun alam ng kanyang asawa na bukod pa sa pana ay meron pa siyang isang sandata laban sa mga aswang. Napaatras siya at itinutok ang pana, saka nagpalinga-linga sa paligid. Maya-maya pa ay lumitaw sa kanilang harapan ang isang tapukol. Muling nabuhay ang galit sa dibdib ni Myla at nagulat naman si Dondon sa biglang pagsugod niya sa kalaban. Hinila niya ng malakas ang tali ng kanyang pana at pinakawalan ang palasong gawa sa kawayan. Sabay bitiw at kitang-kita yon ni Myla kung paanong bumaon ang pana sa dibdib ng aswang. Umangat ang paa nito sa lupa. Sinubukan pa nitong lumipad para sana tumakas, pero mabilis siyang umakyat ng puno. Pagkatapos ay tumalon siya, sabay hila sa tali at pinuntirya ang dibdib nito gamit ang pana. Kasabay ng pagbagsak ng aswang sa lupa, ang paglapat din ng paa ni Myla sa damuhan. Pinagmasdan niya ang tapukol habang nagkikikisay na parang nalalason. Lalapitan sana niya ang aswang nang maramdaman din niya ang paglapit ng isa pang aswang sa kanyang likuran. Binagit siya nito sa balikat, pero mabilis siyang tinulungan ni Dondon. Halimaw ka! Layuan mo ang asawa ko!
Ilang beses na pinagsususuntok ni Dondon ang pagmumukha ng aswang na nakakapit sa balikat ni Myla. Hanggang sa bumagsak ito sa lupa at sinabayan yon ni Myla ng pag-asinta ng kanyang pana. Bumaon ang kanyang palaso sa tiyan nito. Namilipit sa sakit ang nilalang habang nakagulong sa lupa. Umaangil itong pilit na ibinubuka ang pakpak para muling lumipad. Pero ginamit ni Myla ang kanyang kamay. Nagawa niyang kalmutin ito sa dibdib at bumaon yun hanggang sa laman ng aswang. Natigilan si Dondon sa mga nakitang kilos ni Myla. Pinanood nito kung paanong makipaglaban ng asawa. Dumating pa ang dalawang tapukol na galit na umiikot sa impapawid na humahanap ng tamang pagkakataon kung paano madadagit si Myla. Dondon! Sa likod mo! Halos manlaki ang mga mata ni Myla nang makita niyang dinagit ng aswang na tapukol ang kanyang asawa. Bumaon ang kuko nito sa balikat ni Dondon. Bumulwak ang dugo sa sugat nito at halos manghina ang kanyang tuhod nang makitang umangat ang paa ng asawa sa lupa. Kaagad na kumilos si Myla. Binitiwan niya ang pana at mabilis na umakyat ng puno para hilahin ang paa ni Dondon. Myla! Tulungan mo ako! Ubod lakas na tumalon ng mataas si Myla para mahawakan ang paa ng asawa na inililipad ng aswang. Hindi kinaya ng aswang ang buong bigat nilang dalawa ni Dondon. Nahila nila ito pabagsak sa lupa. Sinamantala ni Myla ang pagkakataon na yun. Binutas niya ang pakpak ng aswang gamit ang kanyang matutulis na kuko na parang samusang. Halos mabaliw ang aswang sa ginawang pagsira ni Myla sa malapaniki nitong mga pakpak. Dali-dali niyang dinampot ang pana sa kamalapitan nitong pinatamaan ng pana sa noo. Para saan akong pinatay ng kalahi mo? Simula pa lang ito ng paniningil ko. Halimaw ka! Sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa katawan ni Myla, halos lumampas ang palaso sa ulo ng aswang na tapukol. Kulang na nga lang ay magpagulong-gulong pa ito sa lupa dahil sa tindi ng sakit mula sa kanyang pana. Bumulwak ang dugo sa noo nito, kasunod ang pagtirik ng mga mata at pagkikisay ng katawan. Kasunod ang pagdukot nito sa sariling mga mata at pagkagat sa sariling dila. Muli niyang sinulyapan ang ibang aswang na nakahandusay sa lupa. Nagkalat ang dugo ng mga ito sa lupa, pero mas natakot silang dalawa ni Dondon sa biglang paglitaw ng mga musang sa kanilang harapan. Lumapit ang mga ito sa kanya habang ikinakaskas ang mga balahibo nito sa kanyang binti, habang umiingaw na para bang naglalambing. Myla, bakit ka nilalapitan ng mga musang na yan? Huwag ka mag-alala, Dondon. Hindi nila ako sasaktan. Sumalubong lamang sila sa akin bilang pagpapasalamat sa nagawa ko. Teka, ano ba pinagsasabi mo, Myla? Nahihiwagaan na ako sa mga kinikilos mo, ha? Parang ibang tao ka na. Parang hindi na ikaw ang asawa ko. Ako pa rin ito, Dondon. Myla, lumayo ka sa kanila. Mapanganib sila. Makamandag ang kanila mga kagat. Kakampi sila, Dondon. Sige na, umalis na kayo. Parang nakakaunawang nauna ang mga itong umalis na parang alam na alam kung saan sila papunta. Si Dondon na nakakunot ang noo ay hindi na napigilan ang sarili na magtanong tungkol sa nangyari kay Myla. Diyos ko, Myla. Paano mo yung nagawa? Muntik na akong atakihin sa puso na makita kong ang daming musang sa harapan natin. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Hindi pinansin ni Myla ang tanong ng asawa dahil nakatitig na lamang siya sa kanyang palad. Humaba ang kanyang kuko na para bang katulad sa kuko ng mga musang. Alam na niya ang tungkol sa mga musang dahil binanggit yon ni Lolo Escobar sa kanya. Ang hindi niya maintindihan ay ang nangyari sa kamay niya. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang ginamit kong pangkapit sa katawan ng punong yan, kaya ako nakaakyat. Dondon, tingnan mo ang mga kamay ko. Diyos ko, Myla. Anong nangyayari sa'yo? Ang kamay mo, tinubuan din ng pinong balahibo. Batik-batik pa na parang balahibo ng mga musang. Saka ko na lamang ipaliliwanag sa'yo. Anong gagawin natin sa katawan ng mga tapukol na yan? Kailangan natin silang sunugin para hindi tayo masundan. Akma na sanang lalapitan ng dalawa
ang napatay na mga aswang ni Myla nang makita nila itong unti-unting natutunaw na parabang binuhusan ng asido. Naging isang abo na kulay itim at sumingaw ang mabahong amoy na parang nasusunog na goma. Nagkatinginan silang dalawa nang makitang ang natira na lamang sa katawan ng aswang ay ang ginamit na pana ni Myla upang paslangin yon. Kinuha niya yon at muling ibinalik sa kanyang lagayan. Hindi siya makapaniwala sa naging epekto ng pana sa katawan ng mga tapukol. Nagsimula na silang naglakad at nilisan ang lugar na yon, papunta sa bahay na sinasabi ng mga magulang ni Dondon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating din nila ang maliit na kubo na gawa sa kugon. Dismayadong napapailing si Myla sa itsura ng bahay. Ito ba ang pinagmamalaki ng mga magulang mo sa akin, Dondon? Sa palagay ko parang sinasadya nilang ipalapa tayo sa mga aswang. Kahit ako lang ang gagawa makakaya kong wasakin ang dingding na yan. Magulang mo ba talaga sila? Bakit parang hindi naman sila nag-aalaga sa kaligtasan? Huwag ka na nga muna mag-isip ng kung ano-ano sa kanila. Pumasok na lamang muna tayo sa loob nang malinisan na natin ang tutulugan natin. Bago pumasok, ay sumilip muna si Myla sa silong ng maliit na kubo. Napapabuntong hininga na lamang siyang sumunod sa kanyang asawa. Pero hindi niya inaasahang malawak pala ang loob ng bahay dahil sa malaking hukay sa lupa. Kita mo na, sa labas lang naman pala maliit tignan to Ikaw naman hinuhusgahan mo kagad ang bahay. Malay ko bang may sikretong silid sa ilalim ng lupa? Teka, ang tungkol muna sa nangyari sa kamay mo ang pag-usapan natin. May nangyari ba sa'yo ng gabing nagkahiwalay tayo, Myla? Walang nangyari sa akin, Dondon. Dahil ito sa ibinigay ng mutya ng musang ni Lolo Escobar. Diyos ko naman, ako ang kinakabahan sa mga pinaggagawa mo Parang sasaba ka sa matinding labanan Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang ang paghihiganti sa nangyari sa anak natin? Oo, Myla, inaamin ko masakit din sa akin na mawalan ng anak. Pero mas masakit sa akin kung pati ikaw mawawala din sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka isipin ko pa na pinipigilan mo ko dahil natatakot kang baka may matuklasan ako. Ano bang ibig mo sabihin? Malakas ang kutob kong malapit ko nang malaman kung sino ang mga tapulan. Ipinagtapat sa akin ni Lolo Escobar na pinamumugaran daw ng mga aswang ang baryong ito. Isang bagay na hindi mo sa akin nabanggit noon. Bakit ka ba naniniwala sa kanya? Hindi porket iniligtas ka niya ipaniniwalaan mo na ang bawat sasabihin niya. Alalahanin mong isa rin siyang makasalanang nilalang. Wala akong tiwala sa matandang yun. Pwes ako may tiwala sa kanya. May dahilan kung bakit siya naging ganon. At hindi ako naniniwalang albularyo siyang nang aagas ng mga sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Naniniwala akong ang nagiging pasyente niya ay ang mga nalalagay sa bingit ng kamatayan na kailangan matanggal ang sanggol sa sinapupunan ng nanay para mailigtas ito. Wala ko nakikitang masama sa ginagawa niya. Ang hindi ko rin maintindihan ay ang ugali ng mga magulang mo. Yan ang isa sa mga ugaling ayaw ko sa mga magulang ko. Simula ng pagkabata ko ay hindi ko naramdamang mahalaga ako sa kanila. Pero heto ako. Sumisiksik pa rin ako sa kanila. Hindi na rin naman tayo magtatagal dito dahil bukas ay aalis na agad tayo rito. Babalik na tayo ng Maynila. Haharapin natin ang kasalanan natin sa mga magulang mo. Mali pa rin ang ginawa natin pagtatanan. Kaya siguro, kinuha sa atin ang anak natin. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko napapatay ang mga aswang. Naupo muna sa upuang gawa sa kawayan si Dondon bago huminga ng malalim na inabala ang sarili sa paglilinis ng kanilang matutulugan. Si Myla naman ay nagtiklop ng mga damit at palihim na hinaplos ang mutya sa kanyang bewang. Nawala na ang pag-iinit ng mutya, ganon din ang balahibong tumubo sa kanyang kamay. Hindi na malayan na mag-asawa na bahagyan ng kumalat ang dilim sa paligid. Yun ang oras na pinakahihintay ni Myla, ang muling sumalakay ang mga aswang sa kanilang bahay. Napabalikwas ng bangon si Myla nang marinig niya ang pagaspas ng pakpak sa impapawid. Hinawakan niya ang kanyang pana at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Kasabay ng pag-iinit ng suot niyang mutya, ang paglabas naman ng liwanag nito sa kanyang bewang.
Umingaw na rin ang mga musang sa palibot ng kanilang bahay. Malakas na may paggaralgal ang tono na parang nagbibigay ng babala sa kanya na nasa paligid lang ang mga aswang. Dondon, gising! Gumising ka! Nariyan na sila! Ano? Sino sila? Ang mga tapukol! Umiinit ang suot kong mutya sa bewang! Mabilis na napabangon sa pagkakahiga si Dondon at hinila niyang papalapit sa dingding. Sumilip sila sa labas at gano'n na lamang ang bumalot na takot sa dibdib ni Myla nang makitang hindi lang ang mga tapukol ang nakatayo. Kasama ng mga ito ang 2 tapulan. Lumabas ka riyan! Ngayon mo ipakita ang tapang mo! Pinatay mo ang mga alagad ko kaya magbabayad ka sa ginawa mo! Buong tapang na lumabas ng bahay si Myla kasama si Dondon na hawak ang pana. Nakatutok yon sa 2 tapulan na nakatayo sa kanilang harapan. Ang mga tapukol naman ay umiikot na lumilipad sa impapawid. Panay ang pag-angil ng malakas na parang mga paniking galit. Nakakatakot ang itsura ng mga tapulan, nakahawig sa katawan ng tao. Ang pagkakaiba nga lamang ay kamukha ito ng mga paniki. Matutulis ang mga kuko, mapula ang mga mata, at ang tenga ay malapad na halos tumaklob sa mukha nito. Wala itong mga pakpak. Hindi namin kailangan ng lalaking kasama mo. Ikaw ang kailangan ko, babae. Ibigay mo sa amin ang hawak mong mutya. Ano ko, tanga? Hindi ako pauuto sa inyo! Huwag mo kaming subukang labanan, kundi magsisisi ka. Papatayin kita at sisipsipin ko ang dugo mo! Hindi! Hindi kayo magtatagumpay sa gagawin nyo! Mamamatay na muna ako bago nyo masaktan ang asawa ko! Makikilala ko rin kayo at kapag nangyari yon, ipatitikim ko sa inyo ang kaparusahang nararapat sa inyo. Tama na ang satsat. Simulan na ang laban! Hindi na nga nito hinintay na sumagot pa si Myla. Mabilis itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Pinakawalan naman ni Dondon ang hawak na palaso para puntiryahin ang dibdib ng aswang. Pero naiwasan yon ng lalaking tapulan at mabilis nitong nahawakan si Dondon sa braso. Binuhat nito si Dondon saka inihagi sa damuhan. Bago binalingan si Myla ng aswang, umatake ito sa kanya ng kalmot sa muka. Pero naiwasan niya yon nang tumalon siya ng mataas. Pagbagsak niya sa lupa ay bumaon din ang kanyang kuko sa balikat ng lalaking tapulan. Malakas itong umangil na parang asong nasasaktan. Hindi! Paano nagkaroon ka ng ganyang kakayahan? Pagbabayaran mo ito! Kaya simulan mo nang magdasal dahil malapit na ang katapusan ninyo! Muling inatake ni Myla ang kalaban at tinamaan niya ito ng kalmot sa dibdib. Bumagsak ito sa damuhan habang sapu-sapu ng palad ang dumudugong sugat. Kasunod ang pagsugod ng babaeng tapulan, pero nailaga niya ang pagwasiwas nito ng kuko sa kanyang muka. Umikot siya at nakaganti kagad ng kalmot sa balikat nito. Halos mapasigaw ito sa sakit. Kitang-kita niya ang mga tinamong sugat ng 2 tapulan. Parang may kung anong asido na unti-unting sumusunog sa mga laman nito. Kaya naman, ganun na lamang ang pag-angil ng mga ito nang dahil sa labis na sakit. Akma na sana niyang tutuluyang patayin ang mga tapulan nang pigilan siya ng sabay-sabay na pag-atake, pabulusok sa kanyang kinatatayuan ang napakaraming tapukol. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang 2 palad, pasalubong ng hampas sa mga ito. Bawat tamaan ng kanyang kamay ay bumabagsak sa damuhan habang nagkikikisay ang katawan. Mag-iingat ka, Myla! Mas marami pa sila sa inaakala ko! Gamitin mo ang pana, Dondon! Puntiryahin mo lang ang kanilang dibdib! Ako ang bahala sa iba! Mag-iingat ka! Panay ang pagwasiwas niya ng kanyang kuko sa ere. At dahil sa dami ng kalaban, 2 magkakasunod na kalmot sa dibdib ang tinamo niya mula sa matatalas na kuko ng mga tapukol, na ikinatuwa naman ng 2 tapulan na hindi pa rin makatayo sa lupa. Hindi niya pinansin ang mga ito. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang tumalsik papasok sa kanilang bahay. Humampas ang kanyang katawan sa dingding. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit.
nang maramdaman ang matigas na kahoy sa kanyang likod. Dondon, umalis ka na riyan! Mapapahamak ka! Umalis ka na! Iligtas mo na ang sarili mo! Saktong nalapit sa kanya ang mga tapukol nang dumating naman si Lolo Escobar. Nagpakalat ng paminta sa hangin ang matanda, kaya naman tumigil ang mga aswang sa paglapit sa kinaroroonan ni Myla. Bumalik ang mga ito sa paglipad sa impapawid habang walang tigil sa pag-angil na parang asong galit. Ang pagaspas ng pakpak ay nakakabingi rin na parang napupunit na kumot. Myla! Ayos ka lang ba? Tutulungan kitang tumayo. Bilisan mo. Pagkakataon mo na ito, gamitin mo sa kanila ang kakayahan ng mutya ng musang. Si Dondon po, anong nangyari sa kanya? Bakit nakatayo lamang siya at hindi gumagalaw? Tulungan po ninyo siya. Kanina ko pa po siya tinatawag pero hindi niya ako naririnig. Nasa ilalim na siya ng hipnotismo ng mga tapulan. Halika, tumayo ka! Wala na kayong magagawa kahit magsama pa kayong dalawa ng matandang yan. Buo pa rin nagmamalaki ang tapulan kahit kumakalat na ang sunog sa katawan nito mula sa kalmot ng kuko niya sa dibdib nito. Hindi nito napigilan ang pagbabalik ng anyo nito bilang isang tao at halos manlaki ang mga mata nilang dalawa ni Lolo Escobar nang makilala kung sino ang babaeng tapulan. Nay, Ako nga, wala nang iba. Hindi ka na rin naman magtatagal. Malapit ka nang mamatay. Pinamahal ka ng lintik! Ikaw pala ang aswang na tapulan na nag-aalaga ng tapukol! Halimaw ka! Ako ang papatay sa inyo! Gulat na gulat si Myla nang makitang bumalik na rin sa dating anyo ang lalaking tapulan. Yun ay walang iba kundi si Mang Dasko habang nakangiwi ang muka dahil sa sugat nito sa dibdib. Ang masakit ay walang kaalam-alam si Dondon sa mga nangyayari sa paligid nito dahil nabihag na ito ng hipnotismo. Dala ng bugso ng damdamin ni Myla, sinugod niya ang mag-asawa at pinagsusuntok niya sa muka ang mga ito. Sabay niyang pinabagsak sa damuhan sina Aling Tina at Mang Dasko. Lumapit na rin si Lolo Escobar at binuhusan ng mga ito ng mga dinurog na paminta. Pero bumulusok ang mga alagad nito. Naramdaman ni Myla ang pagbaon ng mga kuko ng mga tapukol sa kanyang katawan. Ganon din ang matanda na tinamaan ng kalmot sa dibdib. Bumagsak sila sa damuhan. hindi ako makakapayag na magtagumpay kayo sa mga binabalak ninyo. Mananagot kayo sa ginawa niyo sa anak ko, kahit kayo pa ang magulang ng asawa ko! Pilit na bumangon si Myla sa pagkakahiga sa damuhan para harapin ang mga aswang. Mabilis niyang hinubad ang mutyang nasa kanyang bewang. Itinaas niya yon sa ere at nagkaroon ng malakas na liwanag sa bato. Umihip ang malakas na hangin, malamig na nakakakilabot. Napaatras ang mga kalaban nang mula sa kakahuyan ay nagsipaglitawan ang malalaking mga musang. Inatake ng mga ito ang mga nakatayong tapukol. Sa ulo kinakagat ng mga musang ang bawat aswang na masasalubong nito. Si Dondon na dinadaan-daanan at nililipas-lipasan lang ng mga nilalang ay binuhat na ni Lolo Escobar papalayo sa mga nagkakagulong halimaw. Hindi ito maaari! Katarungan para sa anak ko! Kinuha ni Lolo Escobar ang hawak na pana ni Dondon at sinipat nito ang dibdib ni Mang Dasko sa dulo ng hawak nitong pana. Kasabay ng pagbitiw nito sa tali sa palasong para kay Mang Dasko ay humarang naman si Aling Tina, kaya't ito ang tinamaan ng palaso sa leeg. Tumagos yun hanggang sa dibdib ni Mang Dasko. Magkasabay na bumagsak ang mag-asawang aswang sa lupa. Sakalang bumalik sa katinuan si Dondon. Nang tamaan ng pana si Aling Tina, nanlalaki ang mga matang gulat na gulat sa mga nangyayari si Dondon. Teka! Ano nangyayari? Nay! Tay! Bakit sila may tama ng pana, Myla? Anong ibig sabihin ito? Kailangan nilang mamatay, Dondon. Pinatay ng mga magulang mo ang aking anak at naniningil lamang ako. Aswang sila, Dondon, at kailangan mong magpaliwanag sa akin. Aswang ang mga magulang mo. Ang iyong ina at ama ang pumatay sa anak ko.
Anak natin! Pero, mga magulang ko sila. Paanong... Kaya nga magpaliwanag ka! Hinablot ni Myla ang hawak na pana ni Lolo Escobar at itinutok yon sa mukha ni Dondon. Nanginginig ang kanyang kamay na nangingilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay para siyang mababaliw dahil sa galit sa panloloko ng kanyang asawa sa kanya. Sabihin mo sa akin, kauri ka ba nila? Ibaba mo ang pana, Myla! Sumagot ka! Hindi ako magdadalawang isip na bitawan ng palasong to! Kaya kong butasin ang ulo mong walang hiya ka! Manloloko! Myla, huminahon ka. Hayaan mo muna siyang magpaliwanag. Sasagot pa sana si Dondon sa tanong ni Myla nang marinig nila ang boses ni Mang Dasco. Pasigok-sigok itong nahihirapang magsalita dahil unti-unti nang natutunaw ang katawan nito mula sa panang tumama sa dibdib nito. Pinalilibutan ito ng mga musang at ito na lamang ang natitirang buhay. Tunaw na rin ang katawan ni Aling Tina. Halos mabaliw na si Dondon sa nakitang sitwasyon ng ama. Hindi aswang ang anak ko. Dahil hindi siya anak ni Tina. Pilit na bumangon si Mandasco para humarang sa pana na nakatutok sa katawan ng anak. Nakatalikod ito kay Lolo Escobar, kaya naman nakita ng matanda ang kulay itim na marka sa batok nito. Mabilis na inagaw ni Lolo Escobar ang hawak na pana ni Myla at ito mismo ang tumutok ng pana sa muka ni Mang Dasco. Nanginginig ang kamay nito dahil sa galit, pati na ang pagpatak ng mga luha nito sa mga mata ng matanda. Nasaan ang apo ko, hayop ka? Saan mo siya dinala? Ano? Pagmasdan mo ang panang ito. Ito rin ang gagamitin ko sa pagpatay sa iyo, hayop ka. Minahal ka ng anak ko, pero pinatay mo siya. Kinuha mo pa ang anak niya. Natatandaan mo na ba kung sino ang nagmamayari nito? Patawad. Hindi ko sinasadya. Maniwala kayo. Tay, ano nangyayari sa inyo? Bakit kayo nakaluhod? Patawarin mo ko, anak. Nagkamali ako. Patawad. Tay! Kung ganon, buhay pa ang anak niyo ni Abela. Sabihin mo, si Dondon ba nawawala kong apo? Ano ba sinasabi niyo? Sinong apo? Ikaw, Dondon, ang nawawalang apo ni Lolo Escobar. Pinatay ng sarili mong ama ang iyong ina. Ganon sila kasama. At pati ikaw, munti ka na niyang saktan. Ano? Apo ko, Diyos ko, salamat sa Diyos at natagpuan na rin kita. Bakit, Tay? Bakit niyo pinatay ang nanay ko? Ang buong akala ko ay si nanay talaga ang aking totoong ina. Diyos ko, isa kayong aswang. Kayo ang pumatay sa aming anak. Hindi kayo tao. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa aking ina at sa aking anak. Akma na sanang susuntokin ni Dondon ang sarili niyang ama nang unahan ito ng mga naghihintay na musang sa paligid nila. Mabilis na pinagtulungan luksuhin ng mga musang ang katawan ni Mang Dasco. Nag-aagawan ang mga hayop sa paglantak sa katawan ng pinuno ng mga tapukol. Tawarin mo ko, anak! Hanggang sa tuluyan na ngang pinagtulungan ng mga musang na hilahin ang katawan ni Mang Dasco papunta sa kakahuyan. Ni hindi lumaban si Mang Dasco, tinanggap nito ang kagat ng mga musang. Bilang kaparusahang sa tingin nito ay nararapat lang sa nagawa nitong kasalanan. Itinaas ulit ni Myla ang kanyang mutya ng musang. Saka lamang tumigil sa paglalantak ng laman loob ng aswang ang mga musang. Kasabay ng paglaho ng liwanag mula sa mutya. Nilisan ng mga hayop ang lugar na yon. Iniwan ang mga nagkalat na katawan ng tapukol. Habang unti-unting natutunaw ng malaasidong epekto ng pana. Kasunod ang pagsingaw ng mabahong amoy ng nasusunog na goma mula sa katawan ng mga ito. Napahagulgol ng iyak si Dondon. Hindi magawa ni Myla na yakapin ang kanyang asawa.
Alam niya kung gaano kasakit ang mga natuklasan nito. Katulad niya ay nagulat din ito sa katotohanang nalantad sa pagkatao ng pamilya niya. Salamat! Diyos ko! Natagpuan ko na ang aking apo. Patawarin mo ako, Dondon. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Wala kayong kasalanan, Lolo. Kusang tinanggap ng aking ama ang kanyang naging kamatayan. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam. Patawad! Hindi na nga napigilan ni Myla ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang asawa at inalalayang tumayo. Tinanggap ni Dondon ang naging kapalaran ng mga magulang at sumama ito sa matanda. Nilisan nila ang lugar na yon at hindi na kailanman babalik ang malungkot na sinapit sa buhay ni Dondon. Pati na ang takot sa naging karanasan ni Myla sa probinsya ng kanyang asawa. Si Myla naman ay hindi iniwan ng asawa hanggang sa unti-unti na nitong natanggap ang mga nangyari. Pagkaraan ng 3 araw ay nagpasya na sina Dondon at Myla na bumalik na sa Maynila. Isinama nila si Lolo Escobar sa pagharap nila sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang na nagbago na rin simula nang iwan niya ang mga ito. Namuhay sila ng tahimik at inilihim na lamang ang totoong nangyari sa baryo ng Hibot. Sa ngayon ay masaya silang nagsasama ni Dondon bilang mag-asawa sa piling ng 10 nilang anak. Hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Myla ang mutya ng musang. Taglay ang isang malaking aral na natutunan. Hindi sagot ang pakikipagtanan para umiwas sa problema, dahil baka ito pa nga ang maging dahilan para mapunta sa totoong kapahamakan.